sa usaping Cassandra Leong, sa usaping sino pa ba yung isa? Si Alice Guo. Naku, mga naggagandahang dilag, subalit nasasangkot po sa mga malalaking eskandalo, mga kababayan. O eto nga po, no? Unahin ho natin yung kay Cassandra Leong, mga bossing. Nasaan na ba yung video na yun? Saan ba napunta? O eto, mga kababayan. Si Tebes, o eto yata yun eh. Yung may sasakyan. Eto. Pogo. Ayan. Galing po sa UNTV. Balita, mga kababayan. Nako, kabado si Cassandra Leong dito eh. Pag nakita ho niya itong balita na ito, mga kababayan, malamang sa alamang po eh talagang lahat aminin na po. No? Malamang po sa alamang eh makipag-cooperate na po si Cassandra Leong. Ayaw niyang mapunta eh doon sa women's correction. Ayaw niyang mapunta eh doon sa Mandaluyong, mga bossing. Paano ba naman? Eh, kasama mo na mga preso talagang babae doon. Di ho ba? Unlike doon sa Senado o sa Kongreso, mga de-aircon pa po sila dyan, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Sabi dito, Cassandra Ong, posibleng ilipat sa correctional institution for women. Yan ha. Ma'am Lynn Hirakawa, shoutout po sa inyo. Pasok! Sa isang private hospital, ang 24 anyos na si Cassandra Leong, ang negosyante. Ihinto ko lang po muna dyan. Doon sa mga hindi po nakasubaybay, bakit nasa ospital si Cassandra Leong? Dapat yan nasa saan ba siya? Kongreso, Senado? Sa Kongreso. Dapat nasa Kongreso yang si Cassandra Leong. Kasi po, nung mga nakaraang hearing, mga kababayan, pag hindi na po kayang sagutin, sumama na po ang pakiramdam. Tumaas o bumaba na ang sugar. Ikaw din ba naman stress na stress ka dyan. Stress na stress ka doon sa mga kaso, talaga namang hindi ka makakakain, mga bossing. Sa tingin nyo po, siguro pag nakita natin si Kibuloy, no? Pag nadakma na, o pag nadampot na, o pag natimbog na si Kibuloy, tingin nyo po, payat na siguro yun. Ano? Dahil po kung sakali, kung sa ilalim ng nasa ilalim po ng lupa si Kibuloy, siyempre, puro delata lang po yun. Yung mga delata doon sa loob ng bunker, mga mahahaba po ang expiration date nun. Umaabot ng 10 taon hanggang 15 taon, mga kababayan, yung mga delata. Yun lang siguro ang ginangata ni Kibuloy. Nagtitiis doon sa ilalim ng kanyang bunker, sa ilalim ng lupa, kung sakali natama po ang PNP. No? Eto nga lang po nasa Senado pa yan Stress na po yan ililipat na sa Women's Correctional kung sakali. Iniuugnay sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Si Ong ay incorporator ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa ni-raid na POGO hubs. Na kung pag-aaralan po yung Whirlwind po at saka ano yung isa? Lucky South 99. Halos po kung iisipin mo maigi, parang parehas lang at iisa lang po. Sa Porac, Pampanga. Isinugod si Ong sa ospital noong Miyerkules ng gabi dahil bumaba ang blood pressure at blood sugar level nito. Sakaling bumuti na ang kanyang pakiramdam at makadalo sa ikalimang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom, posibleng patawan itong muli ng contempt. At alam niyo po, mga kababayan, etong mga dalagitan na to, etong mga dalaga na etong mga dalaga na ito si Alice Go at si Cassandra Leong. Kumbaga parang pwede silang makakuha ng witness protection program Kung iisipin po natin, ang dami pong pogo sa Pilipinas, 'di ba? So gustong makuha yung pinaka ulo ng pogo na 'yon. Kumbaga sila hindi talaga sila yung mismong pinaka head o pinaka top, mga kababayan. Isa din po sa pinapaniwalaan ng Kongreso, mga bossing, kumbaga, etong si Cassandra Leong ay dami lang. Kung sakaling sabihin, makipag-ugnayan, talagang ihayag nila ang katotohanan, mga bossing, pwede po silang gawing witness protection, pwede po silang sumailalim sa WPP Diyos ko po, kapag ganun ang nangyari, mga kababayan, malamang po sa alamang, madami po ang magsitaguan. Sabi ni Adele,
Dikang Telino, number 438 38 likes. Ako, bagong gising. Good morning, Sir Mark. Good morning po sa inyo. Pwede po silang sumailalim po sa Witness Protection Program eh. At maniwala po tayo sa gobyerno, talagang mababantayan silang maigi. Well, hindi yung mga banta-banta sa kanilang buhay. Hindi makakalusot dyan sa ilalim ng Witness Protection Program. Mapoproteksyonan ho sila dyan. Kaya kesa, malamang po, dahil nga ito yung balita, pwede nang ilipat o ililipat na, malamang sa alamang po yan na amin na to. Takot siya dyan eh. Ayaw niyang mapunta dyan. Oh. Tuluyang ilipat sa Women's Correctional Institute kung hindi pa rin ito magsasabi ng totoo at tatanggi pa rin makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng mga kongresista. So we will definitely ask her again, no? And if she will not cooperate, then the next move perhaps is to cite her in contempt. At kapag may contempt, we will have to bring her, hindi na siguro sa detention center, baka doon na sa Women's Correctional in Mandaluyong. Mas matindi na mga kababayan. Kasi yung una, di ba? Nandun lang. Pag kinontempt, sa Kongreso lang. Okay. Contempt na naman, tapos doon na naman din. Siyempre, medyo mas mabigat na yung pagdadalahan sa iyo o pagkukulungan sa inyo. Doon na sa Women's Correction. Naku, magsasalita si Congressman Congressman Dan Fernandez, mga kababayan. Kapag etong dalawa na to, si Cassandra Leong at si Congressman Dan, nagsasagutan kala mo para tayong nasa Meteor Garden ho, mga kababayan. No? Kaya nga po, binibiro nung ating mga magagaling na kongresista na kagaya ni Congressman Benny Abante. Pagka si si Dan Fernandez ang kausap mo, ang lambing-lambing mo, nakikipag-ano ka. Kaso, hindi po nagustuhan ni Congressman Adjong yun. Nasigawa, wag kang pakyut dito! Na-hurt kaya doon si Congressman Dan Fernandez? Wag nating i-issue mga kababayan. Biruan lang po yon sa loob ng Kongreso. Sinabi naman ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na si Ong mismo ang gumagastos sa bill sa private hospital kung saan siya nakakonfine. Samantala, posibleng irekomenda ng mga mambabatas na isailalim sa Witness Protection Program o WPP ang Bureau of Corrections Executive na si Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla. Si Padilla ang jail warden ng Kala ko si Cassandra Leong. Davao Prison and Penal Farm nang paslangin ng 3 Chinese drug lords noong August 2016 ng 2 persons deprived of liberty o PDLs. Sa nakaraang pagdinig, inamin ni Padilla na kinausap siya ng Nooy Criminal Investigation and Detection Group o CIDG officer na si Royina Garma tungkol sa kill order sa 3 Chinese inmates. Ayan, yung tatlong nategi mga kababayan. Pero yun yung pinaka-main dito sa balita na ito. No? Yung kay Cassandra Leong na posible kapag katuloy-tuloy pa din po ang pagsisinungaling ni Cassandra Leong, malamang po ang bagsak po nito sa Women's Correctional or kumbaga na located po diyan sa Mandaluyong mga kababayan.